po sa inyong lahat. Alam niyo, nung seminarista ako, kaming mga magkakaklase ay meron diyang mga sablay from time to time. I remember it was a Saturday, and part ng schedule namin sa umaga is study period. I think mga 1 hour or to 1.5 hours. At alam nyo, bilang mga bata, may mga times talaga na super antok kami. But we have to study. We have to study. Part po yan ng schedule. And minsan, umiikot po yung formators from time to time. They check on us kung talagang nag-aaral tayo. Naalala ko may kaklase akong magkatakambi kami sa isang long table. Tapos antok na antok siya. Sabi niya, "Bani, matutulog ako ha, bantayan mo. Gisingin mo ako agad pag nakita mo si Padre malayo pa." Ako naman, syempre, sige, matulog ka dyan. Nabisi akong magbasa ngayon. Tapos habang nagbabasa ako, magkatabi kami, bigla na lang may huminto sa harap namin. Tapos pagtingin ko, medyo malapad. Pare ito, sabi ko. Pare ito. Pagtingin ko, naku, yung rector namin, nakatingin sa aming dalawa. Disiniko ko siya. Tumingin siya ngayon sa Father Rector. At alam niyo anong sabi niya? Sabi niya, pwedeng mag-artista to eh. Sabi niya, "Aray, ang sakit ng tiyan ko." Sabi ko, "Ang lousy mo. Huli ka na, tapos magdadrama ka pa." Sabi ko. Ngayong linggo po is the first Sunday of Advent. First Sunday of Advent. At ito yung pinakaunang araw sa kalendaryo ng simbahan. Ang salitang Advent po ay galing sa Latin na salitang Adventus, na ibig sabihin may paparating. Coming, someone's coming. That is the coming of our Lord in our life. And as we start this year, the Gospel of St. Luke calls us to be vigilant, like my classmate. No, nahuli. Huli kami. To be vigilant, to prepare. Sa amin po, pag-andam. Andam is maganda. Sa Bisaya siguro, pagbantay. Pagbantay. Nung retreat namin, alam mo yung mga kaparian, kasi November na, mamimili na. Yung pang-decorate, pang-regalo, lahat na yan binibili. Last week, nung umuwi ako, sa town namin, maliwanag na. Marami ng ilaw. Well, siguro, part ng kanilang paghahanda yun. Yung magkaroon ng mga ilaw. Kapansin-pansin po na naghahanda po talaga tayo. Pero, maganda rin naman po itong mga uri ng paghahanda. But this is not the preparation God is talking about in the gospel. Be vigilant, prepare. Hindi naman sinabi ng Panginoon, bumili ka ng gifts or mag-organize ka ng Christmas party or maglagay ka ng Christmas lights. Maganda po iyon, pero hindi po yan ang binibigyan din ng ating pagbasa ngayong araw. Sabi sa gospel, mag-ingat kayo, baka bumigat ang iyong mga isip sa mga bisyo, paglalasing, at intindihin sa bahay. Ibig pong sabihin, in one word, baka po maging busy tayo sa mga maling bagay. Maging busy po tayo sa maling bagay. Oo nga naman tuwing December, talaga naman pong busy, pati ang mall busy. Busy tayo sa pamimili as part of our preparation. Minsan, nakakaligtaan natin talaga yung reason for the season. Minsan nakakaligtaan natin, nakakalimutan natin. And in this very first day, yung readings reminds us of this important thing, na maghanda tayo sa tamang paraan. Sabi nga ng isang obispo, if the devil cannot make you bad,
He will make you busy. He will make you busy para wala tayong panahon sa Diyos. And so, how do we prepare? Sa gospel, sabi doon, be vigilant and pray. And pray. And so, how do we prepare? How do we prepare? Sa ating second reading, na-mention po doon na binigyang din ng part ng ating paghahanda is to love one another more. And part ng ating paghahanda, St. Paul tells us, is to imitate their example in following Jesus. Imitate their example. Well, sa ating parokya, bilang bahagi po ng ating paghahanda is that before Mass, nagpapakumpisal po kaming mga kaparian. And that's every day. Every day. Bilang bahagi ng ating paghahanda. And so the liturgy today reminds us to prepare. At sana, makapaghanda po tayo ng tama. And this very first day, nire-remind tayo ng simbahan, be vigilant and pray. Be vigilant and pray and prepare sa tamang pamamaraan.